Hello mga langga po, magandang hapon po sa inyo. Samahan niyo pa ako upang ipalaganap natin ang katotohanan. Ang pag-usapan natin ngayon tungkol po ito ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo at ang mga katotohanan tungkol sa katawan. Samahan niyo po ako. Tapusin niyo po ang video para malaman niyo kung anong katotohanan ito. Una po, sinabi niya, naganap na at inuyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Basahin sa Juan, chapter 19, verse 30. Sa sandaling iyon, nilisan ng Espiritu ni Jesucristo ang kanyang katawan. Ang katawang dumanas ng pagdurusa upang siya ay makapagbayad sala para sa mga kasalanan ng lahat ng tao at tutulungan sila sa kanyang mga kahinaan. Tingnan natin sa Alma, chapter 7, verse 12 and 13. Basahin po natin. At dadalhin niya sa kanyang sarili ang kamatayan upang makalag niya ang mga gapos ng kamatayan na gumagapos sa kanyang mga tao. At dadalhin niya ang kanyang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa. Ayon sa laman upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Ngayon, nalalaman ng Espiritu ang lahat ng bagay. Gayunpaman, ang anak ng Diyos ay magdurusa ayon sa laman upang madala niya sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng kanyang mga tao. Upang mabura niya ang kanilang mga kasalanan alinsunod sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos at ngayon, masdan ito ang patotoo na nasa akin. Ang katawang iyon na ngayon ay walang laman ay inalis sa krus, ibinalot sa lino at kalaunay inihimlay sa isang libingan. Sa ikatlong araw na roon ang mga babaeng papalapit sa libingan upang tapusin ang paghahanda sa katawang iyon para sa libing. Pero nawala ang katawan. Ang pagkatuklas sa libingan walang laman ay simula pa lamang. Nasaksihan ni Maria Magdalena, ang mga apostol at ng marami pang iba. Kalaunan ang isang himala ni Jesucristo na nabuhay na mag-uli, ganap sa anyong tao na nahahawakan. Tiniyak ng tagapagligtas na lubos na maunawaan ng mga nakasaksi sa kanya matapos siyang mabuhay na mag-uli ang uri ng kanyang katawan. Inanyayahan niya ang mga apostol, halimbawa, na hawakan ang kanyang katawan para matiyak nila mismo na naroon nga siya sa pisikal at hindi siya isang multo. Tingnan sa Lucas, chapter 24, verse 36 and 40. Kumain pa nga siya na kasama nila. Tingnan natin sa Lucas, chapter 24, verse 42-43. At nang matupad ng mga apostol ang kanilang tungkuling, ipangaral ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Dumana sila ng oposisyon at pang-uusig. Na ang ilan ay dahil itinuro nila na si Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. At na ang buong sangkatauhan ay mabubuhay na mag-uli dahil dito. Tingnan sa mga gawa, chapter 4, verse 1 and 3. Ngayon, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo ay mahalaga rin sa mensaheng ipinahayag sa mundo ng kanyang simbahan na katulad noong unang panahon. Sabi nga ni Propetang Joseph Smith, ang mga pangunahing alintuntunin ng ating relihiyon ay ang patotoo ng mga apostol at propeta tungkol kay Jesucristo na siya ay namatay, inilibing at muling nagbangon sa ikatlong araw at umakyat sa langit. At ang lahat ng iba pang mga bagay na may kaugnayan sa ating relihiyon ay mga kalakip lamang ito. Tumutulong ang pagkabuhay na mag-uli na masagot ang mahalagang tanong tungkol sa likas na katangian ng Diyos sa ating pagkatao at kaugnayan sa Diyos. Sa layunin ng buhay na ito at sa pag-asa natin kay Jesucristo, narito ilan sa mga katotohanan binibigyan diin ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. So ito po ang katotohanan, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo at ang mga katotohanan tungkol sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. So pag-share naman po mga palangga ko. God bless you all.